You are not black. You are not white. You are in the middle. You are in gray area. There are so many questions na nag-aaray sa Christian community. Ano ba yung tama? Ano ba yung mali? Nagpunta po ako sa Ibaraki dahil ako yung nag-Bible study rin sa mga taga-Ibaraki. Hinatid na ako nitong lalaking ito, nakakruma kami, nakakotse. Sabi niya, Pastor, okay ba yung 5'6"? Oh, Brad, yung damir pag nagtanong ka, ang dating sa akin, hindi ka okay. Kasi nagtanong ka eh. Kung hindi mo tinanong yan, okay sa'yo yun. Eh, nagtanong ka, nabubuo ang doubt sa puso mo na meron kang question na ito nga pala na nagkakaroon ako ng confusion dito. Ito yan lang mali. Pero sabi ng aking budget, eh, kaya okay lang. Pero sabi namin, konsensya yung mali. Kaya ako yung naguguluhan. So the moment meron kayong doubt sa isang bagay na ginagawa niyo, when you doubt, don't. Kasi doon pa lang, meron na nagsasalita sa yung konsensya mo at ang Espiritu Santo kasama mo at sinasabi sa iyo, anak, stop muna, medyo tagalin ang lakad mo. Pasok, brother. Kung nakikita niyo ang mga bata, it is true that there has been a very decisive decline in moral since 1962. Sino dito pinanganak ng 1962? Ay, wala ang babata nyo. Decision to remove prayer from school. Nagkaroon po ng constitutional battle among the politicians in United States that prayer and Bible study within school should be abolished and be removed. In that year, 3% of the people of this nation were atheists. 3% of the nation had no belief in God, and guess what? Because of the 3%, we saw prayer removed from school, at least more people think with it. The minority spoke and has spoken their point of view. Na-control ang majority ng Amerika. So, anong ginagawa nung 97? Nakatahimik lang tayo, pasok brother. Anong ginawa nila? Nagpe-pray yung mga bata. In 1963, we saw mandated classroom participation of Bible reading removed. In 1965, it was ruled that students could not pray aloud over their lunch at the school. Bawal. In 1980, the Ten Commandments were removed from the classroom. From 1961 to 1990s, there were increases in birth rates of unwed girls from 15 to 19. Okay? Sexually transmitted disease among 10 to 14-year-olds. Premarital sex, violent crime, and adolescent homicides. The Bible before 1961 was used extensively in curriculum. After the Bible was removed, scholastic aptitude test scores dropped considerably. Ano po ang implikasyon ng kita natin? Nung lumayo tayo sa Biblia, nung lumayo ang Amerika sa Biblia, lumayo ang moralidad ng bansa. At ngayon, nakita naman natin ang suffering ng Amerika ngayon. The judgment has been imputed. At nakita natin ang katakot-takot na problema ng Amerika dahil noong 1960, merong isang kantang lumabas. At aawit tayo ng isang awit. We're gonna have a song analysis this afternoon. Pwede naman tayo kumanta. Siguro mga inabot nyo ito. Hindi ko inabot itong kantang ito eh. 1960s ito eh. Ang tawag po ngayon dito ay we are now in the shade of gray. No white, no black. Lahat tayo gray lang. Kaya everything is okay. Everything is alright as long it pleases you and it feels good, it does not hurt anybody. Yan. Okay, dealing with gray areas. Isaiah chapter 5 verse 20. Anong sabi dyan ng Biblia? Basahin natin sabay-sabay. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and
light for darkness, who put bitter for sweet and sweeter for bitter, who to those who are wise in their own eyes and clever in their own sight, who to those who are heroes at drinking wine and champions in mixing. Sino magaling mag-mix ng drinks dito? Bartender, sino magaling dyan? Come on, church! Anong sabi ng Biblia? Kung tinatawag mong good yung evil, at ginagawa mong evil yung good, anong sabi ng Diyos sa'yo? Sumpain kita na tumatawag ng masamang mabuti at tumatawag ng mabuting masama. Dahil hindi mo pwedeng pagsamahin ang dark and light. What fellowship a dark and light have together? Bensu. Ang ginagawa po ng tao, wala na kayong black and white. We are all in shade of gray. No light, no dark, no wrong, no right. Everything is okay. Okay. Dating, no? Okay ba kay Jesus yun? Kasi ang Kristiyano, everything goes. Pasok natin, brother. Shade of gray. Although a lot of areas in life are black and white issues, there are some areas that aren't so clear-cut. Kasi hindi naman sinabi sa Bible, thou shalt not 5-6 eh. So, hanapan mo ko sa Biblia na dinadirect ang tinitira ni Lord, ang panagbabawal niya yan. O yung pagsisigarilyo. Wala ka may pakita sa akin, hindi ko tatanggapin na black yan. Dahil wala naman sinasabi ng Bible. There are gray areas. Kaya nga gray, hindi malaman kung tama o mali. Kaya gusto natin iklaro. For some people, something might be okay, and for others, it might be wrong. It is important to understand gray areas so that we don't become legalists. Ano yung legalist? Sabi nung isa, lahat ng naka-blonde na buhok ay pupunta sa hell. Bawal po yun. Nasa sa Bible yun? Nasa Bible ba yun? Papag-blonde ka pa sa hell? Ang lahat ng nakamaong na pantalon ay satanista. Bawal sa church kaya. May mga ganun ang susulog. Nasa Bible din ba yun? Wala. So what's the problem? On the other hand, it's also important to understand gray areas because we don't want to abuse our freedom or cause other people to stumble because of what we do. Kayo ba ay mag-agree sa isang sister na nakatupi sa atin sa church? Wala siya sa konteksto. Meron pong mga churches sa Amerika, niligal yung kanilang homosexuality. In fact, kung pumunta kayo sa Cathedral of Hope sa Arkansas, magmula ron sa head pastor hanggang sa kongregasyon, lahat yun, homo yun. Lesbian, homo. So, harapin yung Cathedral of Hope sa internet. Sa Amerika, legal na ho. Kinakasan yung dalawang lalaki, dalawang babae. Hindi natin malaman yung white and gray and black. Okay daw yung okay sa kanila. Babae sa babae. Now, paano natin i-accept itong salita ng Diyos? Pasok natin, iliwan-iwan natin ang hindi. In Bible, there are so-called absolute. Pag sinabing absolute, hindi mo pwedeng baliin, hindi mo pwedeng palitan, hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng i-modify. It is absolute reality. You cannot modify it, you cannot change it, you cannot defy it, you cannot subtract it. Establish na yun. Wala kang pwedeng baguhin doon, ayusin doon, o palitan doon, o dagdagan doon. The standard for right and wrong that are specifically stated in the scripture, specific portion of the Bible deal with this issue directly. They are always right or wrong for all people, at all times, in all situations, in all culture. Huwag mong sabihin, hindi, kultura namin to, okay to. These are black and white issues. Example, murder. Eh, siguro naman, kahit sa kultura yan, pag pumatay ka, hindi ka katanggapin. Amen? Maliban na lang, kalaban mo yung mga the colony of the ants. Pagpapatay mo yung mga langgam. Adultery, stealing, sex, outside of marriage, homosexuality, getting drunk. They are all clear black.
and could considerably, recognizably separated from white. Maliwanag po yan, absolute yan, ha? So dyan, wala nang question dyan. Pag nagtanong pa, malabo na yung nagtanong. Sigurado yun ang kanyang utak ay puno-puno na ng gray. Pasok, absolute. Number 2, meron po tayong tinatawag na personal conviction. Ikaw na tao na nagkakaroon itong conviction na to, alam mo ang iyong maling ginagawa ay hindi mula sa Diyos. Kaya meron kang standard. It is a personal standards that are based on biblical truths, principles, and values. The Bible doesn't specifically address these things, but we can apply principles from the Bible to them. They are based on one's understanding of God's truth and may change over time. Especially as one understanding of the God's Word changes. These are gray area. Doon po sa question na si Kristo ba ay lasinggero, si Kristo, tinuturuan kami maglasing eh. Nasaan sa Bible yun? Ayun nga, ginawa ng alak yung tubig. So, ngayon, ang kanilang interpretasyon ay inuugnay sa kanilang desire ng kanilang laman, kaya ipinipilipit ang salita ng Diyos para makuha yung kanilang gusto. So, you are twisting the word of God. Katulad doon sa Timothy, sabi ni Paul kay Timothy, do not drink water, but drink little wine because of your frequent stomach ailment. Ang sabi naman ng nagtuturo, pwede nang uminom. Ayun, nasa Bible na naman sa Timothy eh. Inuutusan pa nga ni Pablo si Timothy uminom ng wine. Kung titignan niyo yung konteksto doon, dahil yung lugar na pinagtuturuan ni Pablo sa Ephesus, yung kanilang water system ay hindi maganda. Kapag umiinom siya ng potable water galing doon sa kanilang tubig, nagkakaroon siya ng amoebiasis at siya laging nababanyo. Ang pangit nga naman yan, nang tuturo ko ito, mababanyo na naman ako sa dilimuna. Ayaw mo na. Yun medicinal. Kaya yung malinis yung kanyang bituka, kaya pinapainom siya ng konting wine. Hindi na sinabi maglasing. For example, smoking. Okay, ano mo tayo meron naman tayo lahat yan eh. Di ba? Alam natin yan eh. Wala naman sa Bible, daw siya nag-smoke. And those who smoke will go to hell. Nasa Bible ba yun? Kaya personal conviction mo na yun kung anong gagawin mo sa iyong problema. Amen? So ako, I'm not offending those who are still smoking. I understand you, I love you. Kaya minsan, bibili ako ng libro para turuan ko kayo, para pinagpipray ko kayo, Lord. Alisin mo yung kanilang mga vices, drinking, movies. Sino ba yung dito sa mga karaoke box? So, personal conviction nyo na yan. Hindi ko kayo pinagpapawalan. Ulitin ko, walang bawal sa Christianity. Kaya lang, based according to your personal conviction, kung alam nyo makakasama na sa oras nyo, sa patotoo nyo, sa kapwa-tao, sa pera ninyo, bahala na kayo sa buhay ninyo. Meron tayong Holy Spirit dito, hindi natin kinokontrol ang tao. Mukhang ginagtindahan ng mga nanay. Use of money and secular music. I will clear. Masama ho bang makinig ng secular music? Yes or no? Like, for Depende sa example, dance song, secular, mga kantang hindi pa Christian. For example, yung mga kantang Nakaka-depress. Nakaka-depress lang. Alam na nga, break na nga eh. Nakikinig pa ng depressing song. Di-depress tuloy. acts like a knife. Meron po tayong personal conviction. Alam niyo po, ako po'y nakikinig ng mga meron pong pinakinggang kanta yung Got a bad day. Got a bad day. Yung araw na yun, asama ng utak ko. Nakikita ng araw na maghapon. Si Peter, si Daniel Potter, patay. Got a bad day. Nung pinapahinggan ko ng kantang yun, hindi ko na-internalize ko ng message. Kinabukasan, pagkagising ko sa umaga hanggang maghapon, bad trip ako talaga. Sabi ko, may espiritu talaga. Kasi pinag-aaralan ko nga talaga itong gray area. Mag-iingat nyo doon sa tinatawag natin subliminal message. Hindi nyo alam, ang aware kayo sa espiritu nyo, pumapasok ng espiritu ng kanta. Especially this artist na hindi naman sila Kristiyano. There are certain group in America, a rock group, bago sila gumawa ng kanta, ino-open mo na nila yung kanilang composition kay Satan. So that everyone who hears this music will commit suicide.
Galing, no? Galing. Everyone who will hear this music will be depressed and will become mad at work and hate people. May mga ganon. So, depende sa pakikinggan nyo. Kaya sinasabi ni Brother Mark, na baka pinapakinggan nyo si mga Bon Jovi. Megadeth. Si Bon Jovi. Si Bon Jovi yung pastor, gagaling na naman. Megadeth, pastor, AC/DC, mga Metallica. Black Sabbath. Kayo po ay screen nyo mabuti yung pinapakinggan nyo. Sa subconscious pumapasok, pastor eh. Subconscious. Sa subconscious mind nyo, hindi nyo nalalaman meron kang betating. Betating talaga yan. Subukan nyo makinig kayo maghapon ng secular music. Tingnan nyo, madidepress kayo. Subconscious. Lalo kung makakanta tayo ng Christian music, there is a study conducted by Christian researcher. Music has affected the minds of young people in America because of wrong subliminal messages they receive. So, it's based on your personal conviction. Ngayon, pag nasa loob ka ng karaoke, anong kinakanta mo? Ugasan mo lang. Anong kinakanta mo pag nasa loob ka ng karaoke? Tignan nyo na po eh. Come on, church, talk to me. It is glorifying to God. At kung merong unbelieving people na tataan doon, sasabihin nila, ito pala yung grupo ng GFCL. Ang gagaling naman parang mga secular music. So, what I'm trying to say is this. Yung personal conviction ninyo, medyo kausapin niyo yung sarili niyo. Mga sisters, bakit hindi natin kantayin yung kay Darling Shake, Shout to the Lord? Marami naman doon eh. Meron doon, hindi nyo lang kinukitignan. Bakit hindi natin gamitin yung Amazing Grace? So kahit nasa karaoke kayo, let's lift up the name of Jesus. Alam niyo ba, the Lord God will bless you because of that. Sabi ng Lord, I will bless the Lord at all times. Eh, paano pagka sa karaoke, times din ni Lord yun, at kanya rin yung times. I will bless the Lord at all times. Whether you're in karaoke, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Kaya ako, kung pupunta tayo sa karaoke, siguraduhin nyo mayroong Christian song. Yun ang kakantayin natin. Pastor, meron tayong karaoke, di ba? O, lalabas natin dito. Huwag na kami pupunta karaoke. Meron pa tayo karaoke. Sige, lakad na tayo. Pasok natin. Number 2 is preference. Okay, ano yung preference? They are matter of personal taste and choice. They should be considered non-moral. They have no legitimate spiritual basis and simply reflect the likes or dislike of each person. These are not black or white issues or gray areas. For example, style of music. Sino dito mahilig sa hymnal? Oh, hail the power of Jesus' name, His angel for strength for... Sino mahilig dito sa Hillsong? Praise the Lord. All day, night, all day, I bless your Lord. O, diba? Pag yun ang gusto ko, at ayaw mo naman yung gusto ko, ibig sabihin, mag-aaway tayo. Ay, ayaw ko matindihan kay Pastor Ronnie ang iingay ng tugtugan. Walang himnal. Baduy. Tapos atin naman tayo sa Baptist Church. Ano naman dito na? Ang cemetery. Ito tayo doon kay Pastor Ronnie Macedo. One way, Jesus. May problema tayo. So, bakit po sa style of music, mag-aaway tayo? Ngayon po, dapat adjusted na. Kasi Brother Joey, nung mating kami ng concert, si Brother Joey kasi sanay siya sa mga himnan, di ba, Brad? Pero nung naintindihan niya, kasi Baptist background yung ano eh. Nung ako rin Baptist ang background ko eh. Nasanay ako dun sa mga malumanay na kanta. Yung pagka medyo may nag-drum na ako. Para may demonyo na rito. Yung ako din ang pagkaintindi ko. Hindi. Kasi may style of music. Ang importante lang sa Bible, worship the Lord in spirit and in truth. Walang leveling ng music. Whether gumamit ka ng tambol o organ,
As long as ino-offer mo yan sa buong puso sa spirit katotohanan, tinatanggap ka ng Diyos. Eh sabi ng iba, dapat organ lang ang gagamitin. Eh bakit naman organ? Eh ito nga, pagka tinugtong na yung organ, umaangat na si Dracula eh. Napanood niyo ba yung Dracula? Pag yung organ tinugtong na, umaangat. Bakit na si Dracula, diba? Wala namang problema yun as long as your music is being offered to God. Whether na hawak natin dito ay kamay, o bibig lang natin, o langgana, o whatever na tuktok dyan, as long as it's offered to God, tanggap na niyo siya. Favorite color? Sa church ba, bawal ang itim? Dahil ang itim daw ay sa mga mangkukulam. Walang kinalaman yung itim. As long as your heart is right with God, lahat ng external ay hindi pansin at walang dating sa Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos ay hindi ang panlabas, kundi ang loob. God looks at the heart, not in outer appearance. Amen? So, tatlong bagay, the preference, Bible absolute, and personal conviction. I-discuss natin para maliwanag paano ba yung pastor. Pastor brother. Ito po kayo. Principle of gray areas. Ang puti, sa lahat ng tao at lahat ng panahon at lahat ng kultura, pag malinis, tanggap. Amen? Sa lahat ng panahon, kultura at pagkakataon, pag madumi, madumi. Kaya lang, pagdating sa gitna, sa iba tanggap, sa iba hindi. Saan tayo? Dito nagkakagulo eh. Eh brother, gray area, huwag mo na kami pakialaman. Namulot lang naman ang sine ko. Ba naman, killjoy ka naman eh. Wala namang masama rito eh. Panonoodin lang naman natin yung sine. Okay, iwanagin natin para mahiwalag. Sin for some. Sa iba, kasalanan. Sa atin, hindi. Alam niyo ba, there is a Christian church somewhere in Yokohama. I will not mention the name. Ang pag-nanood ng sine, kasalanan. Pag the moment nakita ng pastor, nanood ka sine, Pick out. maghanap tayo ng church. Sa kanila, kasalanan ko. Eh, pwede ka sa sine, brother. Ano yun? Alam niyo po, dala-dala ni Leonardo DiCaprio. Nag-Bible study, kumating yung sa membro niya. Sabi niya, pastor, nanonood ka niyan? Sabi, ano problema? Ano problema mo? Sabi ko, hindi mo ba alam ako'y historia? Nagre-research ako ng historical reason why people perish. Hindi mo alam aking dahilan kung bakit ako nanonood ng Titanic. Pinag-aaralan ko noong 1912, anong naging dahilan kung bakit lubog ang Titanic. Wala akong pakialam kay Lodi Caprio kay Winston Kitchlet. Hindi mo kasi pwedeng i-judge kung bakit nanonood siya nung pelikulang yun. Pero since nang nalaman kong hindi pala siya manood ng sine, hindi na ako nagdala ng mga videotapes. Ang dinala ko ngayon ay mga healing miracle ni Benny Hinn. O eto, pinapanood ko rin to. Masama ba to? Okay na yung pastor. So what I'm trying to say is this. Sa kanya, kasalanan yung panonood ng sine. Sa akin, hindi. Dahil depende sa bakit pinapanood. Ngayon, kung panonoodin mo talaga namang violent sex and crime yan, masama na talaga. Makukontaminate yung spirito natin. Amen? Now, let us see. Pasok brother. Personal conviction. Dito. Personal conviction ko to. Personal conviction lang to, ha? Based on rational biblical thinking, is this issue right or wrong for me? Question mark. This must be based on the biblical values, not your own desires. You must follow your conviction. Sabi sa Romans 14:14, as for one who is in the Lord Jesus, na kay Jesus pa tayo lahat, that no food is unclean itself. Ito, good to hindi. So, ano sabi sa Bible? Malinis madumi. Pero sabi yun, maliwanag ko. Okay, di ba?
Maliwanag ko ito, ulitin natin. Ang sino bang na kay Jesus, ako'y kumbensado 100% na walang pagkain na madumi. Ngunit, if anyone regards something as unclean, then for him, it is unclean. So, walang problema sa pagkain kasi hindi ka nang papunta sa langit. Hindi ka kumain ng dugo o baboy. Importante ang kaluluwa mo eh. For the kingdom of heaven is not a matter of drinking nor eating, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Romans 14. Okay. Now, kaya lang, kung ikaw na Kristiyano, niregard mo ang isang bagay na madumi, sa'yo madumi yun. At hindi mo pwedeng i-judge yung isang na kay Kristo na kumakain nun o gumagawa nun na maduming tao siya, maksalanan siya. Kasi nilinis na nga lahat eh. Ang conviction ko dyan kasi ako po ay health issue. Hindi po doctrine na tinuturo ko sa inyo na sa God's block, bawal ang baboy. No. Makain ko rin ako ng baboy. Kaya lang, because of my health, nagre-reduce ako ng kain. Dahil mataas ang aming cholesterol level ng aming pamilya. Tatay ko, nanay ko, uncle ko. Halos doon may problema, doon sa cholesterol ng problema, madali kami kakita niyan. Kaya for me, ang too much eat of baboy endanger my health. Kaya sa akin, limitado ko. Ngayon, kung magdadala ka ng lechon dito, bahala na kayo sa akin. Paano nyo ko hatian doon? Kinakailangan may magpas. Pag wala, gawin mo na lang yan. Now listen to this. Tingnan nyo naman, malinis naman ng baboy dito sa Japan, di ba? Nakasapatos pa lang ng baboy dito eh. Kaya lang kung niluto na, lumabas na yung mga mantika niya. So bahala po kayo, ang conviction niyo po ang magsasalita sa inyo kung mahal yung katawan niyo at gusto yung pang mahubuhay ng mga 120 years. So nasa sa inyo naman yun, hindi po pinagbabawal ni pastor yan. Okay? Okay. Praise the Lord. So bigyan muna tayo. Okay? The final test of a leader is that he leaves behind him in other men the conviction of the will to carry on. So, if you are convicted in certain things, kaya mo tuyawan yung sinasabi mo. Dahil today is Father's Day. Marami pong tatay ngayon ay puno-puno ng conviction. We would like to honor the Father. Tapos itutuloy natin yung usapan. Tinatawagan ko po lahat ng tatay ngayon. Lang ang hindi kumakain ng dinuguan nasa kamay. Basta kakonte, pastor, di ba? Pag walang puto. Kilawin. Yung mga hilaw na ano, mga kilawin. There are things na meron pong mga tao na hindi talaga kumakain ng hilaw. For them, it is a sin. Kasalanan o kumain ng hilaw, kaya hindi pwedeng didadaan sa apoy. Hindi ko alam kung anong biblical conviction nila ron o ang biblical stand nila. At hindi ko rin alam kung anong posisyon nila ron, bakit ayaw nilang maniwalang na ang hilaw ay pwedeng kainin. So, nasa inyo po ang inyong conviction. Nasa inyo po ang conviction. Kakain kayo o hindi. It is your personal conviction. Pasok, brother. Isang concern na dapat niyong intindihin at unawain para ang inyong buhay ay naging kaluguran ng Diyos. Consider your actions on the less mature Christians. Will their growth be hurt? Maihinder ba, mahahadlangan ba ang paglago ng mga Kristiyano, lalo na yung mga baby Christian, kung makikita ang ginagawa niyo isang bagay o na nakakatumba sa kanila? Question: just because you can, doesn't mean you should. Hindi po akit kaya mo gawin, dapat mong gawin. Alam niyo ba? Eh, kaya kong manapak eh. Kaya naman tao mo, kaya manapak eh, no? Nanununtok na lang.
Pero hindi mo dapat gawin dahil pag nadapa ka, masapay ka rin. Kaya mong magnakaw, pero hindi mo dapat gawin. Kaya mong kumanta at magsisigaw dyan ng bakero ko na Rosario ko! Rosario na ka! Pero the moment marinig ka ng sadyo mo, patay ka, ubi ka. Meron kang kalayaan. The word can implies freedom of actions in your moral ethics dictates even you yourself that you can do all things. Malaya ka. Pero hindi po kailangan ng kalayaan mo'y hindi malimitahan, hindi makontrol. So therefore, consider who you influence. Kasi whether you like it or not, you are an influence to the people in your community, in your surrounding. Sa totoo lang po, sabi ko sa sarili ko, Lord, influensya ako dito sa neighbor, kaya lang parang hindi yata ako nagiging influensya. Dahil nagtapon ako ng mga basura, wala sa lugar. Pinagsama-sama ko yung burnable sa hindi burnable. Ang ginawa ng kapitbahay namin, nilagyan naman ng itas yung basura ko, tapos sinalpak doon sa pintuan ko. Angat yung ako na talaga namang nag-init yung aking sabi ng anak ko, Daddy, kasalanan mo na yan. Huwag ka na mag-init ang ulo. Mali ka talaga. Ba't ba isalpak doon sa pintuan ko yung mga basura ko? Tapos nagsasalita na yung hapon. Sabi ko, ang ingay nitong babaeng to. Nagtatagalog na ako. Kasi huwag mo na akong kausapin yan. Mainit na ulo ako. Sabi nung ni Winnie, ano ba naman, Kristiyano ka, nararamdaman nila yung sinasabi mo, ba hindi mo na naiintindihan. Sabi ko, Lord, nakakisuran ako dito. Imbis na makonvincing ko ito, binigyan ko kumandi ng power for living isa-isa. Power. Nakabaya ako! Gusto mo saktan dahil nainis ako eh. Gusto mo sabihin na, ang ginayawa natin, tipundong ko to. Gusto ko ganun eh, pero sabi ng Holy Spirit, you are influenced. Nagtigong dili nila ako at ako'y pinagsasigaw ko lang sila Rachel doon sa bahay. Para kayo parang galit. Pero natawag natin projection. Hindi mo mai-release na ipo-project mo sa iba, pero it is a sin for me. I committed a heinous crime because it become a blunders instead of an influence na sa kapitbahay ko. Number 4, para hindi po tayo magkaroon ng pagkakamali sa ating prinsipyo ang pinag-aaralan. Romans 14:15. Therefore, let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in your brother's way. If your brother is distressed because of what you did, you are no longer acting in love. Do not, by your eating, destroy your brother by whom Christ died. Alam niyo ba, nung pumunta ako sa La Union, hindi ko alam yung laman loob eh. Kinata yung baka, yung laman loob kinain ng ilaw. Ay, dating sa akin ah. Di matatanda ko. Ilan lang sa suka. Kung ako'y Kristiyano, at dahil ako'y wala akong pakialam sa konsensya nyo, bilay ko rito ng lapay-lapay, kain ako sa harapan nyo eh. Suka-suka na pala kayo dyan, tapos sabihin nyo, Pastor, makakatisod ka na. Masalas nga sa harapan namin ang pangit ng style nyo. Nakikita nyo, kung ikaw mismo ang nakakaunawa sa sitwasyon ng paligid mo, kung meron ka nakakatumba ka, iiwas ka na dun sa ginagawa mo. Are you getting this, Christian? Ikaw na mismo ang mag-desisyon. Lord, hindi ko itong magandang patutuo dun sa kapitbahay ko, kapatid ko, kaibigan ko, kasama sa trabaho. Kaya, I rather not to do it. For the sake of those brothers na kinamatayan din ni Lord. At sabi pa ng salita ng Diyos, yung ultimate accountability ang lagi nating iisipin kasi darating ang araw. Romans 14:12, sabay-sabay, 1, 2, 3, go! So then each of us will give an account of himself to God.
Sino daw magbibigay ng account kay God? Yung kapatid mo? Yung bahay mo, nanay mo, tatay mo? Hindi, ikaw. Lahat kayo ay i-judge ng Lord. Sasabihin mo, eh Lord, di naman ako gumawa niyan, kapatid ko eh. Hindi, ikaw ngayon ang gumawa niyan. Diniktahan ka ng kapatid mo, ginawa mo. Memory verse natin for today, Romans 14:12. Repeat. So then, each of us will give an account of himself. Romans 12. Tama ba? 14:12. May memory verse na naman kayo ngayon, ha? Okay, repeat. Romans 14:12. So then, each of us Will give an account of himself to God. Mayroon pang isipin yan. Ganito lamang po. Kung meron kayong ginagawang isang bagay at alam nyo dahil sa judgment day harap kayo kay Lord, keep in view of your personal accountability to the Lord Jesus Christ at the judgment seat. Will there be embarrassment over this matter? Ito po, binabasahan na siya ng kanyang judgment. Sabi ng angel, ito yung mga ginawa mo. Ito naman si Lord, ito yung judgment room, ito ka. Sabi mo, Lord, pasensya ka na, na-disgrasya ako eh. Hindi ko sinasadya ito, Panginoon. Na-disgrasya po ako nun. Sabi ng Lord, ginusto mo naman kasi. Ilang beses ka na-disgrasya? Ilang beses po. Pastor, paano yung mga nagpakamalay? Paano yung kay Debs? Yes, that's a good issue. So, we will discuss that topic next week. Kasama yan sa ating topic. What will happen to those who committed suicide? Pag-aaralan po natin yan. Let's always put in your mind that the ultimate accountability falls on you. Always. Not on your brethren, sister, brother, mother, teachers. Lahat ng decision mo, ikaw ang gumawa. Kaya ang sabi dyan, Brother Pato. Okay. Good, better, and best. What's your choice? The words of Eleanor Roosevelt ring true. One's philosophy is not best expressed in words. Hindi daw malalaman ang galing ng tao sa kanyang pagsasalita. It expressed in the choices one makes. In the long run, we shape our lives and we shape ourselves. The process never ends until we die. And the choices we make are ultimately our responsibility. So maliwanag ho yan. Pakakasalan ko ba siya o hindi? Magbi-business ba ako nito o hindi? Pupunta ba ako doon o hindi? Aatin ba ako o hindi? Kakainin ko ba o hindi? Kakantahin ko ba o hindi? Tatanggapin ko ba o hindi? Magko-compromise and God will judge you according to your choices. Kaya lahat po tayo ay ahal kay Lord. When you have to make a choice and don't make it, that is in itself a choice. Halimbawa, pinapili ka. Sabi ng boy, yung girlfriend mo, brother. Halimbawa, girlfriend mo, brother. Ayokong umating ka ng church. Magde-date tayo, Sunday. Ayan. Break na. Ano ngayon ang choice? In love ka eh. Ayokong umating ka ng church, date. Ano pipiliin mo? Date o church? Break na. Date. So, bahala ka na sa buhay mo. Alam mo na siguro na tama at mali. So, sabihin mo sa babae, sa lalaki o babae siya. Break na. Bakit? Sino ka ba? Magaling ka ba kay Jesus? Mas mahal ko si Lord kesa sa'yo. Mas marami kong makikita ng gandang babae o lalaki kesa sa'yo. Isa lang yung Diyos kong yung pwede bitawan. Mark. Amen? Mark. Hello, baka naman yung mga young people dyan, pagdating sa mga ganyang issue, Pastor, pasensya ka na, nasa Disney lang kami. Ano ginagawa mo? Mag-practice na tayo ng music, halika na. Nahatak po ako ni Brad. Patay kang bata ka. Kayo na po ang magdesisyon at ang Diyos ang bahala sa inyo at bahala na rin ang Panginoon na kayo describe. At sasabihin niyo, Lord, I made the choice. Hindi ko po masabing okay lang. Why we should settle for the better if we could have the best? Ano po ang better? Matulog sa bahay o matin sa church? Sinong inaantok? Taas ang kamay.
Anong mas mabuti? Umatin sa church o matulog sa bahay? Pambihira, pastor, Sunday na lang ngayon ba? Yasabi ko, magpapunta pa ako sa church. Alam niyo ba, hindi niyo ba alam ang ibig sabihin ng desisyong ginagawa niyo, sinasabi niyo sa Diyos? Wala akong pakialam sa iyo, Lord. Mas maganda pa po yung aking kama kaysa sa iyo. Yung kasi yung implikasyon ng Panginoon, ng Diyos sa Panginoon. Pwede ka namang maging the best eh. Sino gusto kumain sa best restaurant? At kung bibigyan tayo ng choice ni Lord, mga anak, Mura ba? meron namang inihahanda magandang restaurant para sa inyo. At doon kayo magkakain. Ang sawan-sawa na ako sa Syria, nakikita ko kung sabi ng Panginoon, inihahanda ko ang isang lugar kung saan ang worship center nyo. Sa katutak ng restaurant ang paligid. There are so many choices to choose. Sabi ho dyan. Amen? Kaya ang prayer ko, Lord, bakit ko ako mananalangin ng better kung bibigay mo naman sa akin yung best? Are you getting this, Christian? Come on. Nakakita po ako ng lugar, halos ganito kalaki. Sabi ng isip ko, malapit sa Eki, 3 seconds, nandun ka na sa church, at 10 seconds, sa kabilang eh. Sabi ko, Lord, ito na ba yung the best para sa amin? May isang sister tumawag, Pastor, may mas malaki test ko. Sabi ko, Lord, I'm open for the best. Kasi kung mas maliit at hindi maganda, ba't na magsisettle doon? Pwede naman tayo kumuha ng the best, amen? Amen. Kaya, always expect something best from God. At give your best to God. Kasi bumabalik lang naman sa atin yung ating binibigay sa Kanya. And last but not the least, sabi dyan, the conscience work as a sin detector. Say it with me, sin detector. Sin detector. It's always a bad idea to blow up your conscience. However, some people have weak conscience that go off too easily and many have kalus. Ano yung kalus? Kalus. What is the right pronunciation there? Kalus or kalus? Callous. Kalus. Kayo. Ay, may kalyo ka na. Ibig sabihin, matigas na yung konsensya mo. Ang conscience daw natin, eh, parang bang, ito yung heart mo, ito yung conscience mo, no? Pag gumawa ka ng mali, pipihit siya, Stop. sasaktan yung puso mo, di ba? Pipihit. Kaya lang, dahil sa lagi ka nang nagkasala, limitan pa siya, lumuhog ka na. Hindi mo. Na-lost thread. Hindi mo na nararamdaman yung Lost thread. May mga ganun tao yung kalus yung konsensya, no? Okay lang silang pumatay. Nung kinausap si Ted Bundy, a serial killer in United States, he raped and murdered 37 young women in different states. Nung sina-interview siya ni Pastor David, Dr. Thompson, James Dobson, ang sabi niya, hindi na ako makausap ng konsensya ko. At marami pa rin dyan nakalabas sa Amerika na sinirap na nila yung kanilang konsensya sa maling ginagawa nila. Because of the influence of the society kay Ted Bundy, wala na siyang red, wala na siyang black or white. Lahat sa kanya gray na lang. Kaya kung pumatay lang siya, ganun. Re-rate niya between 15 to 33 years old na babae. Lahat pinatay niya. So inadmit niya kanyang crime and he was burned to death in electric chair. What I'm trying to say, yung ating konsensya, pag kinukunti kayo ng Lord, wag yung titigasan yung konsensya nyo. Pag sinabi ng Lord, balik ka, pakorek ka na kagad kasi yun po nangyari kay King Saul. Diba? Alam niyang mali siya, tinitigasan niya yung konsensya niya hanggang nagkaroon siya ng ingit kay David hanggang nilabanan niya yung kanyang maling damdamin kaya lumayo ang pagpapala ng Diyos. Yes and no at the traffic sign of your yes and no at the traffic signs of your Conscience. Okay, pasok. Ano sabi niya? Yes or no. Further, our conscience are program. Ano yung program? Set up. Naka-input na yan, naka-programa na. But what we believe to be true. Therefore, we need to continue to have a conscience better program with the values of God's Word. Kaya po, matindi po ang pagbabasa at pag-aaral ng Biblia ang ginagawa natin dito para ikaw na nakakarinig ng salita ng Diyos, alam mo
na itong aking natatanggap na mensahe at gustong gawin ay hindi sa Diyos. Not our own desires or the values of those around us, whether sinners or legalists. Sa isang lugar kung saan nakasanayan mo, meron pong isang tribo somewhere in Africa na bago daw magdalaga yung kanilang anak, re-rape ng tatay para ma-acquaint siya sa society. Yun ang kanilang culture. Eh dumating mga missionary doon. Sabi, mali yung sistema yun, hindi biblical yun. Eh ito pinagistan namin eh. Ito yung aming sistema. Eh kaya mga mali yung programa natin. So, nagkaroon po ng malaking deprogramming ginawa ng mga missionary doon sa lugar na yun. Kasi yun ang kanilang values, yun ang kanilang pagkakaintindi. And there are certain culture in Mayans, in Aztec, India, in Peru, o somewhere in Peru, na nag-o-offer sila ng tao doon sa kanilang God. Sasaksakin ka, tapos puputuhin ulo mo, tatapon ka pa ba? Apokalipto. Kaya sabi ng missionary, hindi po tama yan, murder yan. Eh sa amin, okay lang that we please our God. Hindi yan ang God nyo, mali yung God, ang God is love. So we need to program our mind, amen? Kaya ngayon po ay magkakaroon tayo ng reprogramming, magsipay tayong lahat.